Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng mas tumitindi pang mga pasabog at nakakaiyak na mga eksena sa chapter 1149 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang cover sa chapter na to fam ay isang colored cover request kung saan makikita natin ang mga babaeng miyembro ng Straw Hat Crew na sina Robin at Nami kasama sina Lilith at Bonnie na pare-parehong nagsisilbi sa isang maid cafe. Makikita rin natin dito sina Luffy, Zoro at Chopper na abala sa pagkain at pag-inom ng alak habang si Usopp naman ay tila ba nabigla sa taas ng presyo ng mga pagkain sa maid cafe. Mag-comment na lang kayo dyan sa baba fam ha kung may interesanteng bagay kayong napansin sa cover na to na maaaring magsilbing foreshadowing ni Oda sa mga mangyayari sa hinaharap ng kwento. Pagkatapos naman yan ay pumunta na tayo ngayon sa nagbabagang mga kaganapan sa mismong chapter 1149 kung saan makikita natin ang gulat na reaksyon ni Nami, Jinbei, Usopp, Robin at Brook na hindi makapaniwala sa biglaang pagdating ni Scopper Gaban at sa mabilis niyang pagpapabagsak sa matandang Holy Knight. Dito may makikita natin si Saint Summers na tuluyan nang bumagsak sa lupa habang bumubulwak ang maraming dugo mula sa malaking sugat sa kanyang dibdib. Kapansin-pansin rin dito na patuloy lang ang paglabas ng mga itim na kidlat mula sa sandatang palakol ni Gaban na siya namang tanda na ginamitan niya ng Advanced Conqueror's Haki ang pinakawalan niyang atake. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin ang malapitan si Saint Summers na ngayon ay kasalukuyang sumisigaw dahil sa tindi ng sakit na dinulot ng atake ng kaliwang kamay ng Pirate King. Hindi naman lubos maisip ni Usopp kung paano kaya nagawang masaktan ni Gaban ng napakalakas na Holy Knight at kung anong ginawa nito para mapinsala ang immortal na katawan ng kanilang kalaban. Sa dulo naman ng panel fam ay makikita natin na nakangiti pala ngayon si Gaban habang sinasabing mukhang kinakalawang na raw siya sa pakikipaglaban. Pagkatapos niyan ay nagsimula na ulit kumilos si Gaban at dito'y bigla niyang pinaikot ang kanyang palakol gamit ang kanyang kanang kamay bilang paghahanda sa susunod niyang papakawalang malakas na atake. Kitang-kita dito ang gigil na ekspresyon sa mukha ni Gaban at tila pagalit na galit talaga siya sa pinaggagawa ng mga Holy Knights sa Elbaf. At hindi pa man nga lumilipas ang isang segundo ay mabilis na ngang hinampas ni Gaban si Saint Summers gamit ang kanyang palakol. Yun nga lang fam, bago pa man nga kumonekta ang atake ni Gaban ay bigla namang ginamit ni Saint Summers ang kanyang technique na Briar Barriers na mabilis na nakapagpalabas ng malalaking mga tinik mula sa lupa na siya namang epektibong sumalos sa paparating na atake ng kaliwang kamay ng Pirate King. Kapansin-pansin dito fam na pagkatapos gumamit ng teknik ni Saint Summers ay tila ba bigla na lang itong napaatras habang hinahabol ang kanyang paghinga kasabay ng paghawak niya sa kanyang dibdib. Natanda na meron pa rin siyang iniindang matinding sakit. Mukhang kahit pala sa puntong to may malaki pa rin ang epekto ng tinanggap na pinsala ni Saint Summers mula sa atake ni Gaban. At dahil nga hindi na niya mapagana ang kanyang regeneration ability, ay hindi na niya magawang makarecover mula sa mga natatamo niyang sugat. Habang nangyayari naman yan may tinanong ni Saint Summers si Gaban kung ano raw ba ang ginagawa nito ngayon sa Elbaf. Pabiro namang sumagot si Gaban at sinabing parang katulad lang raw ang laban nila ngayon sa naging paghaharap nila nung nakaraan. Pagkasabi nga niya ni Gaban ay dito na siya nagpakawala ng magkakasunod na atake kay Saint Summers sa pamamagitan ng pagwasiwas sa kanyang dambuhalang palakol. Nagawa namang masalag ni Saint Summers ang mga atake ni Gaban gamit ang kanyang Thorn Fruit ability. Habang nagaganap ang matinding salpukan na yan may bigla naman nating maririnig ang gulat na reaksyon ng Straw Hats nang malaman nila na nakilala na pala ni Luffy sa Gaban nung palihim na nagpunta ang mga ito sa Oris Castle. Ikinwento pa nga rito ni Nami kung gaano talaga kalakas si Gaban
at kung papanong kahit sina Luffy at Zoro ay nahirapan na makipaglaban sa kanya. Bukod pa dyan may sinabi rin dito ni Nami na si Gaban ang ama ni Colon, yung batang giant na nakilala nila sa Walrus School. Hindi naman makapaniwala si Usopp kung paano kaya nagawa ng isang matanda na matapatan sa isang laban sina Luffy at Zoro. Nabanggit naman ni Robin na narinig daw niya si Saint Summers na tinawag na Scupper Gaban ng matandang yon. Kaya naman dahil dyan ay mas lalo pang nagulat si Usopp nang malaman niya na ang matandang ito pala ay ang kaliwang kamay ng Pirate King at ang kapantay ng maalamat na si Dark King Rayleigh pagdating sa lakas sa pakikipaglaban. Dito naman ay napatanong si Brook kung ano raw kaya ang ginagawa ng isang prominenteng pirata na katulad ni Gaban sa Elbaf. Sa sumunod na panel may makikita natin si Chopper na inoobserbahan ng laban ni Gaban at Saint Summers. Dito'y pinipilit unawain ni Chopper kung ano ba ang ginagawa ni Gaban at kung paano kaya nito napipinsalang isang immortal na individual na katulad ng Holy Knight. Sinubukan naman ni Robin na halokin ng tulong si Gaban at sinabing kahit hindi raw siya makagalaw ngayon ay kaya niya pa ring magamit ang kanyang Hana-Hana no Mi ability. Pagkasabi naman niya ni Robin ay kagad siyang pinaalalahanan ni Jinbei na sinasabing ang estilo raw sa pakikipaglaban ni Robin na hand-to-hand combat ay napakasamang match-up laban sa mga tinik na bakal ni Saint Summers. Pagkatapos yan may muli nang bumalik ang chapter sa bakbakan sa pagitan ni Scupper Gaban at ng Holy Knight na si Saint Summers. Dito ay nagdesisyon si Saint Summers na gamitin ang isa sa kanyang pinakamalakas na atake na tinawag niyang Thorn Rush Hell of the Crimson Lotus. Sa teknik na to may nagpalabas si Saint Summers ng hindi mabilang na mga tinik na bakal mula sa lupa na sinasabayan rin naman ng iba pang matutulis na tinik na sumugod sa lokasyon kung nasan si Gaban. Sinabi dito ni Saint Summers na dahil nga raw sa kanyang atake ay wala ni isang pulgada man lang na malalakaran si Mountain Eater. Makikita naman natin sa sumunod na panel na nagawa pa ring makounter ni Gaban ang atake nito ni Saint Summers sa pamamagitan ng pagputol sa mga tinik na bakal gamit ang kanyang sandata. Dito nga ay pabirong sinabi ni Gaban kay Saint Summers na pasensya na raw talaga at nagmamadali lang siya ngayon. Mukhang napikon naman si Saint Summers at dito'y galit na hinamon si Gaban na sinasabing subukan lang raw nitong lumapit sa kanya at makikita ni Gaban ang kanyang hinahanap. At sa isang ang napakabangis na double page ay si Gaban naman ang gumamit ng isang signature attack na tinawag niyang Futenraku o Heavenly Music Axe. Talagang ibang klase ang tindi ng persa ng teknik na to dahil sa sobrang lakas nga ng pinakawalang atake ni Gaban ay tuluyan nitong nahati ang katawan ni Saint Summers. At kahit nga ang mismong sandata ng matandang Holy Knight ay nahati na rin sa dalawa. At katulad nga ng lahat ng mga atake na ginamit ni Gaban sa laban nila ni Saint Summers, ay kapansin-pansin pa rin ang paglabas ng mga itim na kidlat sa paligid ng kanyang higanteng palakol at pati na rin sa point of impact kung saan tumama ang kanyang atake. Pagkatapos naman ng matagumpay na pagpapabagsak niya kay Saint Summers, ay kagad na umalis si Gaban at tumiretso sa kanaroroonan ng mga bata. Dito ay muntikan pang ang matamaan ng tinik ni Saint Summers si Gaban, subalit madali niya lang itong naiwasan sa pamamagitan ng pag-ikot niya sa gitna ng ere. Pagkatapos niya ay tuluyan na ngang iniwan ni Gaban si Saint Summers na hanggang sa mga oras na to ay hindi pa rin magawang makapag-regenerate. Mukhang ang sunod na plano ni Gaban ay ang iligtas ang kanyang anak dahil maririnig natin siya dito na hinihiling na sana raw ay ligtas si Colon hanggang sa makarating siya doon. Napanganga naman ang Straw Hat sa sobrang pagkamangha dahil walang kahirap-hirap na napatumba ni Gaban ng isa sa mga Holy Knights. Pagkatapos niyan may makikita naman natin sa sumunod na panel na dahil nga hindi na makapag-regenerate si Saint Summers, ay tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa na siya namang nagresulta upang matuhog siya na parang isang barbecue ng mga tinik na bakal na siya mismo ang nagpalabas mula sa lupa. Sa dulo naman yan may makikita natin si Chopper na ngayon ay nagdesisyon ng lumabas mula sa kanyang pagkakatago
sa loob ng makapal na balbas ni Sol. Dito ay tinanong ni Nami kung saan raw ba binabalak pumunta ni Chopper. At habang umaaray naman nga dahil sa sakit na dulot ng mga tinik na kanyang inaapakan habang tumatakbo, ay hindi inaasahang nilampasan ni Chopper ang kanyang mga kapwa Straw Hats. Kaya naman pala fam tila ba walang naririnig si Chopper, ay dahil kasalukuyang malalim ang kanyang iniisip tungkol sa kung paano nagawa ni Gaban na matagumpay na mahati ang isang individual na dapat sana'y immortal. Sinabi dito ni Chopper na isa raw itong napakahalagang impormasyon na maaari nilang magamit para manalo laban sa mga Holy Knights. Pagkatapos yan, may sandali namang pinakita ang Walrus School kung saan nananatili pa ring tulog ang mga estudyanteng naiwan ng unang grupo ng mga bata na pinalakad ni Gangko. Kapansin-pansin naman dito na nasa gitna ng mga natutulog na bata ang isa sa mga gurong giants na ngayon ay sinusubukan silang bantayan. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin ang isa sa mga Holy Knight na si Saint Killingham na kasalukuyang pinapanood ang ginagawang pagsunog ni Anne sa Owl Library at Walrus School. Habang lumuluhay, pinagmamasdan ni Anne siyang pagkalat ng apoy na unti-unti na ngang tumutupok sa makasaysayang silid-aklatan at paaralan ng Elbaf. Dito may pinuri ni Saint Killingham si Anne sa ginawa nitong pagsunog sa paaralan. At pagkatapos ay inasinta naman niya ang Owl Library sa may di kalayuan at sinabing siya na raw ang bahalong sumunog dito. Pagkasabi niya ni Saint Killingham ay sinimula na niyang itutok ang isang umaapoy na palaso sa direksyon ng Owl Library. At hindi nga nagtagal ay pinakawala na niya ang nag-aapoy na palaso na mas lalo pang ang nagpaiyak kay Ange. Makikita natin dito na nagsimula na ring masunog ang Owl Library dahil sa nag-aapoy na palaso na pinakawala ni Saint Killingham. Dito ay nagsimula na ngang tumawa si Saint Killingham at sinabing masaya raw siyang makita na nasusunog ang Owl Library. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Robin na nanginginig at umiiyak habang pinapanood mula sa malayo ang mabilis na paglamon ng apoy sa Owl Library. Kahit nga si Sol ay hindi na rin napigilan ng pag-agos ng kanyang luha dahil nasusunog na ulit ngayon ang mga aklat na nagmula pa sa Tree of Knowledge sa Ohara na minsan na nilang nabigong maprotektahan. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang chapter sa mga kaganapan sa Western Village kung saan makikita natin na umiiyak sa Elder Jarul habang sinasabi na ang mga iniwang libro ng kanilang mga ninuno ay naglalaman ng mga kwento na naglalahad ng mayamang kasaysayan ng kaharian ng Elbaf. Subalit ang lahat raw ng mga ito ay nasusunog na ngayon. Pagkasabi nito ni Chief Jarul ay sinubukan naman siyang pakalmahin ng isa sa mga giant na sinasabing hindi naman raw kasalanan ni Chief Jarul ang trahedyang nararanasan ngayon ng Warland. Sa sumunod na panel naman may sunod na pinakita ang batang giant na si Ronya na kasalukuyan pa ring nakatayo sa dulo ng bangin na ang ilalim ay diretsyo sa underworld. Dito ay maririnig natin ang tinig ni Saint Killingham na sinasabing nagawa na raw ng mga giant na sunugin ng parehong Walrus School at Owl Library, kaya naman maaari na raw itigil ni Gangko ang paghulog kay Ronya sa bangin. Pagkasabi nito ni Saint Killingham ay tinanong naman ni Gangko si Ronya kung bakit hindi pa rin itong umingiti, gayong nailigtas na siya mula sa tiyak na kamatayan. Matapos naman niyang may tanong ni Gangko, ay humingi ng tawad si Ronya sa buong Elbaf. Dito may sinabi ni Ronya na humihingi raw siya ng tawad dahil buhay pa rin siya hanggang sa mga oras na to. Dagdag pa ni Ronya, ay kasalanan niya raw kung bakit tinutupok na ngayon ng apoy ang parehong Walrus School at Owl Library. Habang sinasabi naman niya ni Ronya may makikita natin ang Giant Warrior Pirates na kasalukuyang nagmamadali sa pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng mga batang giants. Habang sinasabi na wala raw kasalanan si Ronya sa mga nangyayari ngayon. Sa sumunod na panel naman may muling pinakita si Scopper Gaban na ngayon ay malapit nang makarating sa lugar kung nasan si Gangko at ang mga batang giants. At habang tumatakbo papalapit kay Gangko ay maririnig natin si Gaban na sinasabi ang mga katagang kultura, kasaysayan, mga anak, at pati na rin ang magiting na pwersang militar.
Ang mga Holy Knights ay walang karapatang agawin ng lahat ng ito mula sa Elbaf. Pagkasabi niya ni Gaban ay tila ba nagulat si Gangko nang malaman niya na nasa Warland pala ngayon ang isa sa crew ng Pirate King. Dito may tinanong ni Gangko si Gaban kung alam raw ba nito na ang pagtatangka ng rebelasyon laban sa Holy Knights ay magraresulta sa kamatayan ng mga hostage na batang giants. Habang nangyayari naman yan may napansin ng isa sa mga bata na papalapit na sa kanila ngayon si Gaban. Kaya naman dahil dito, ay kagad na pinaalam ng mga batang giants kay Kolo na dumating na ang kanyang ama upang iligtas sila. Bigla namang nataranta si Gaban habang sinasabi sa kanyang sarili na wag sanang maingay ang mga bata dahil baka malaman ni Gangko na kasama nila ngayon ang kanyang anak. Yun nga lang kahit ano pa man nga ang naging pakiusap ni Gaban, ay kabaliktaran pa rin ito ang siyang nangyari dahil kagad nga siyang tinawag ni Colon at dito ay pinagmalaki sa kanyang mga kasama na ang paparating na individual ay ang kanyang ama. Sinabi pa nga dito ni Colon na ang kanyang ama raw ang pinakamalakas sa lahat at ang siyang magliligtas sa kanila mula sa mga masasamang tao na umaatake ngayon sa Elbaf. Dahil naman sa ginawang ito ni Colon ay kagad na napagtanto ni Gangko na kasama pala nila ngayon ang anak ni Gaban. Dito may bakas sa mukha ni Gaban ang labis na pagkabahala dahil nga sa nakaambang matinding panganib sa buhay ng kanyang anak. Dahil naman sa nalamang impormasyon ni Gangko ay kagad siyang gumawa ng aksyon at dito ay nagpalabas siya ng malalaking araw patungo sa tapat ng leeg ni Colon. Lalo naman ngang nagmadali si Gaban at ngayon ay malapit na siyang makarating sa kinaroroonan ni Gangko at Colon. Sa puntong ito na pinakita ng malapitan si Gangko na ngayon ay nasa akto na ng pagsaksak sa leeg ni Colon gamit ang isang matulis na sibat na ginawa niya mula sa kanyang araw-araw ability. Dito ay sinubukan ni Colon na paalisin si Gangko. Humingi naman ng pahintulot si Gangko mula kay St. Killingham kung maaari na raw ba niyang tapusin ang isa sa mga batang giants. Sinabi rin ni Gangko na ang ginawa raw na pagbabanta ni Gaban sa kanya kanina ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Habang tinututukan pa rin nga ni Gangko si Colon ng kanyang sibat ay sandali naman niyang tiningnan si Gaban. At pagkatapos niyan ay makikita naman natin na tila ba ipagpapatuloy pa rin ni Gaban ang kanyang planong pag-atake kay Gangko. Habang sinasabi sa kanyang sarili na ito lang raw ang natitira niyang pagkakataon para mapigilan ng Holy Knights. Dito may iniisip ni Gaban na kapag kumilos na siya kagad ngayon, ay mapipigilan pa niya ang pagkalat ng sunog sa Walrus School at Owl Library. At bukod pa dyan, ay magagawa niya ring masagip ang mga bata at mailigtas ang buong Elbaf. Sinabi ni Gaban na kailangan niya lang raw siguraduhin na matatapos niya si Gangko sa loob lamang ng isang saglit. Habang sinasagawa naman ni Gaban ang kanyang pag-atake kay Gangko, ay nakiusap siya sa kanyang anak na si Colon na bigyan lang raw siya nito ng isang segundo upang maisagawa ang kanyang plano. Sinabi dito ni Gaban na may tiwala siya sa kanyang anak dahil si Colon ay isang matapang at malakas na bata. Naunawaan naman kagad ni Colon ang gustong sabihin ng kanyang ama at sinigaw na siya ay isang matapang na mandirigma ng Elbaf kaya titiisin niya ang atake ni Gangko dahil alam niyang matatalo ito ng kanyang ama. Sa gitna naman nang makapigil hiningang tagpong yan ay biglang nagsalita si Gangko at sinabing sa oras raw na mawala ang isang buhay ay wala nang natitirang paraan para maibalik ito. Mukha namang nakaapekto kay Gaban ang mga binitawang salita na ito ni Gangko dahil bigla na lang nagbalik sa alaala ng kaliwang kamay ng Pirate King ang panahon nung sinilang ni Ripley ang kanilang anak na si Colon. Dito may nagpasalamat si Gaban kay Ripley sa pagsilang nito sa kanilang anak na kanyang tinuturing na pinakamahalagang kayamanan ng kanyang buhay. Sa sumunod na panel naman may bumalik na ulit ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinimula na ngang itarak ni Gangko ang kanyang matulis na sibat sa leeg ni Colon. Dito may parehong nabahala si Gaban at Ripley at hiniling na sana'y hindi mapahamak ang kanilang anak. Sinabi dito ni Gaban na tiisin lang raw muna ni Colon ang sakit
Dahil kung hindi niya mapipigilan ng Holy Knight sa puntong to, ay mas lalo pang lalala ang trahedyang nagaganap ngayon sa Elbaf. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin na gumamit ng advanced observation haki si Gaban, kaya nasilayan niya ang ilang sandali sa hinaharap. Dito fam ay tila ba hindi maipintang mukha ni Gaban nang tumambad sa kanyang mga mata ang pagtapos ni Gangko sa buhay ni Colon. Pagkatapos naman niyan ay kagad na bumalik ang chapter sa kasalukuyan kung saan nasa akto pa lang si Gangko ng pagsaksak sa leg ni Colon. Dito fa may buong tapang na hinarap ni Colon ng atake ni Gangko at sinabing kayang-kaya niya raw tanggapin ang atake nito. Bigla namang naisigaw ni Gaban ang pangalan ng kanyang anak dahil nga sa nakita niyang mangyayari sa hinaharap at dahil dyan fam ay nagdesisyon si Gaban na bitawan na ang kanyang sandata at ideklara kay Gangko ang kanyang pagsuko sa Holy Knights. Pagkatapos naman itong gawin ni Gaban ay nakiusap siya kay Gangko na itigil na ang sinasagawa nitong pag-atake sa kanyang anak dahil sinisigurado niya na hindi na siya lalaban pa sa kanila. Pagkasabi niya ni Gaban ay kagad namang tumigil si Gangko sa pag-atake kay Colon at mabilis na nagtungo sa harapan ni Gaban. Sinabi dito ni Gangko na isa raw palang mahinang nilalang ang kaliwang kamay ng Pirate King. Sa loob-loob naman ni Gaban ay humihingi siya ng tawad sa Elbaf dahil hindi na niya ito nagawang maprotektahan mula sa mga Holy Knights. Pagkatapos niyan fam ay bigla-bigla namang nagpakawala ng 3 palaso si Gangko na kaagad naman niyang tumagos sa katawan ni Gaban. At dahil nga sa lakas ng momentum ng atake ni Gangko ay tumilapon patalikod ang katawan ni Gaban na nagresulta upang mahulog ang katawan nito sa bangin pababa sa underworld. Habang nahuhulog naman si Gaban ay humingi rin siya ng tawad kay Colon dahil sigurado raw na nasaktan ito sa ginawa ni Gangko na pagtusok sa kanyang leeg. Habang humahagulgol pa nga sa pag-iyak si Colon ay bigla naman siyang napasigaw at napatawag sa kanyang ama nang makita niya itong sugatan at kasalukuyang nahuhulog pababa sa underworld. Makikita rin naman natin fam sa dulo ng eksenang ito si Chopper na ngayon ay patuloy pa rin ang pagtakbo sa hindi pa kumpirmadong lokasyon habang si Colon naman ay hindi pa rin tumitigil sa paghihinagpis sa sinapit ng kanyang ama. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita natin na kasama na rin umiiyak ni Colon ng iba pang mga batang giants dahil sa labis na pag-aalala kung magiging maayos lang ba si Gaban. Dito ay sabay-sabay na tinawag ng mga batang palayaw ni Gaban na yasan habang patuloy na nahuhulog ang katawan nito sa malalim na bangin. Base naman fam sa nakakalungkot na pangyayaring yan, ay muli nating mapapatunayan na totoo nga talaga ang mga katagang sinabi ni Dragon kay Kuma na ang anak ang siyang kahinaan ng isang magulang. Tama talagang naging desisyon ni Dragon na huwag ihayag sa iba na meron siyang anak dahil kung matagal nang nalaman ng world government na meron siyang anak ay siguradong nagamit na ito ng Marines upang mapasuko si Dragon at mapabagsak ang buong Revolutionary Army. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay hindi pa rin nga tumitigil sa pag-iyak si Colon na kanya rin namang sinasabayan ng pagtawag sa kanyang ama. Habang umalingaw-ngaw ang pag-iyak at pagtawag ni Colon ay tahimik namang nagmamasid si Gangko. At habang nag-oobserba pa nga sa kanila si Gangko ay bigla-bigla na lang nagbalik sa kanyang isipan ang isang alaala nung siya ay bata pa, kung saan katulad ni Colon ay lumuluha din siya habang tinatawag ang kanyang ama. Ang nakakagulat pa dyan fam ay kasama ni Gangko sa alaalang ito ang isang anino, nakahawig ni Brook. Dito ay binahagi ni Brook kay Gangko na ang kanyang pangarap ay ang maging isang pirata. Pagkatapos naman niyang maalala ni Gangko ay kagad niyang napagtanto na si Brook nga talaga ang laman ng kanyang alaala. Kaya naman dahil dito ay nagmadaling pumunta si Gangko kay Brook upang tanungin kung siya nga ba talaga ang misteryosong individual sa kanyang memorya. Subalit hindi pa man nga nararating ni Gangko ang kinaroroonan ni Brook, ay bigla na lang may nangyaring kakaiba kay Gangko. Sa puntong ito fam, may makikita natin na tila ba nagsimulang umalingaw-ngaw sa isipan ng mga Holy Knights ang tinig ni Imsama. At dito ay galit na tinanong ni Imsama ang 3 Holy Knights kung
bakit raw ba sila natatagalan sa Elbaf. Sinabi ni Imsama na kasalukuyan na nga raw nilalamon ng dagat ng apoy ang buong Marisha, kaya naman kinakailangan ng makabalik ng 3 sa Holy Land. Teka fam, nilalamon ng dagat ng apoy? Hindi kaya ang mismong second in command ni Dragon na Chief of Staff ng Revolutionary Army na si Flame Emperor Sabong nanguna sa pag-atake sa Marisha? Lalo na fam at minsan na nagsagawa ng misyon ng Revolutionary Army Commander sa Holy Land at matagumpay na nakapagpalaya kay Kuma mula sa kamay ng malulupit na mga Celestial Dragons. Kaya naman mataas talaga ang tsansa na Revolutionary Army sa pangunguna ni Sabo talagang siyang umaatake ngayon sa Marisha at nagsimula ng maladagat na sunog sa Holy Land. Especially fam at sumasakto pa sa titulo ni Sabo na Flame Emperor ang sakuna na nabanggit ni Imsama na tumutubok ngayon sa tahanan ng mga Celestial Dragons. Sa pagpapatuloy naman ng chapter, habang nagsasalita naman si Imsama ay makikita natin ang iba't ibang reaksyon ng mga Holy Knights. Si Saint Summers na kasalukuyan pa rin niyang nakatuhog ang ulo sa mga tinik na bakal na pinalabas niya sa lupa. Si Saint Killingham na gulat na kinakausap sila ngayon ni Imsama. At si Gangko na tila mabigla na lang nag-iba ang kinikilos. Kaya naman ayon sa mga batang giants, ay bigla raw naging nakakatakot ang ekspresyon sa mukha nito. Sa dulo naman ng chapter na to fam ay sinabi ni Imsama na mukhang kailangan pa raw ng karagdagang lakas ng 3 Holy Knights para makumpleto na nila ang kanilang misyon sa Elbaf. Kaya naman nagdesisyon si Imsama na siya na mismo ang gagawa ng aksyon. Sinabi ni Imsama na ipapakita raw niya sa mga giants ang kanyang kapangyarihan at kung paano mapasa ilalim ng pamumuno ng isang Diyos. Ang pinaka nakakabigla naman dito fam, ay makikita natin na si Imsama na palang nagsasalita gamit ang katauhan ni Gangko at ngayon ay bigla na lang nagbago ang itsura nito. Una na nga dyan fam ay ang paghaba ng kanyang buhok. Sunod ay ang pagbabago ng kanyang mata na kapareho ng kay Imsama. At panghuli ay ang mga itim na kidlat na bigla na lang naglabasan sa paligid ni Gangko. Pero alam nyo fam, ang mas matindi pa dyan ay meron na tayong mga patikim para sa paparating na chapter 1150 ng One Piece. Pagkatapos nga na makontrol ni Imsama ang buong pagkatao ni Gangko, ay nagpakawala ito ng isang malakas na Conqueror Saki Wave sa Elbaf na mabilis na nakapagpabagsak sa mga bata at sa iba pang mga giants. Sa ngayon fam, ay tawagin na muna nating Gangko-sama ang bagong transformation na ito ni Gangko habang nasa ilalim pa siya ng kontrol at kapangyarihan ni Imsama. Sa sumunod na eksena naman fam, ay sabay-sabay na inatake ng buong Giant Warrior Pirates si Gangko-sama sa pangunguna ng kanilang mga kapitan na sina Dory at Brogy. Yun nga lang, bago pa man nga kumonekta ang atake ng crew ng 2 giant captains, ay bigla na lang nagpalabas ng mga kutsilyo at baril si Gangko-sama sa pamamagitan ng isang magic book. At gamit nga ang mga baril at kutsilyong ito ay inatake ni Gangko-sama ang mga miyembro ng Giant Warrior Pirates. Sinabi dito ni Imsama na dahil nga raw walang hari ngayon ng Elbaf, ay iluluklok niya bilang bagong hari ng Warland sina Dory at Brogy. Pagkasabi niya ni Imsama ay doon na niya ginamit ang kanyang technique na Devil's Contract na siya namang nagpa-transform sa 2 giant captains bilang mga giant demons. Ang mga demon forms na ito ni Dory at Brogy fam ay may taglay na pambihirang lakas at immortalidad kapalit ng maliit na bahagi ng kanilang lifespan. At sa pagtatapos nga ng latest chapter ay makikita na natin si Gangko-sama na pinamumunuan ng isang malaking hukbo ng Demon Army na binubuo ng mga mandirigmang giants na tinransform niya bilang mga giant demons. Kasama na pati ang mga halimaw na pinalabas ni Saint Killingham mula sa pinakakinatatakutang bagay ng mga batang giants. Ang mas nakakagulat pa dyan fam, ay makikita natin na kasing laki na ng ancient giant na si Ors ang lahat ng mga miyembro ng Giant Demon Army ni Gangko-sama. Grabe fam, ganito sigurong nangyari kay King Harold noon, kaya siya kinailangang tapusin ni Prince Loki. Nang sa gayon ay mapigilan kung ano man ang masamang pinaplano ng world government sa Elbaf.
At kung totoo nga fam na ganito ang nangyari, ay napakalaki ng posibilidad na hinirang nga bilang miyembro ng Holy Knight si King Harald. Kaya nabanggit ni Saint Summers kay Figureland Shamrock na baka kaya napunta ito sa Elbaf dahil gusto nitong bisitahin ang libingan ng dating hari ng mga Giants. Pero kayo fam, ano sa tingin nyo? Ito na nga kayang eksplanasyon kung bakit nagawang paslangin ni Prince Loki ang buhay ng kanyang sariling ama? At ano nga kayang klaseng kapangyarihan ang ipapamalas ni Imsama sa susunod na chapter? Paki-comment na lang dyan sa baba fam ha kung may iba pa kayong napansing interesanteng bagay sa napakalupit na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!